niya. Ito, Mr. Gonzales, Opo. I want to inform you that pag nagsinungaling ka dito, Ay, hindi sa po. hearing na ito, you Opo. can be cited in contempt at pwede kita ipakulong sa baba. Opo. So magsabi ka ng totoo, ha? Naiintindihan ko po yun, Your Honor. Magsabi ka ng totoo, huwag kang mag-imbento ng istorya dito dahil kung ikaw dismiss na pulis, ako retirado akong pulis, hindi tayo pwede magbubulahan dito, ha? This meeting is hereby called to order. Allow me to acknowledge the presence of Senators J.B. Ejercito and Senator Alan Peter Cayetano, members of the Committee on Public Order and Dangerous Drugs. With that, the Chair declares the presence of a quorum. Thank you for attending today's hearing. Today's agenda is the privileged speech of Senator Jinggoy Estrada, delivered last August 29, 2023, on the road rage in Quezon City involving a biker and a dismissed police officer. Ha? At saka yung sino pa yung isa? Galas, Hindi ko po na... may sinabi ka pangalan kanina. Rasay. Rasay, tao mo rin? Sa traffic sector po siya. Traffic, nandiyan ka, Rasay? Okay, sige. Tawagan mo ngayon, ha? Sabihin mo, humabol siya dito. Hintayin ko siya. Ha? Okay, thank you, thank you. Sige pa, meron ka pang sabihin? Wala na po, Your Honor. Yun na po lahat talaga. Doon na po nagtapos yung ano namin eh. Tapos na lahat. Opo. Ito, after lumabas, ilang weeks yun bago lumabas yung Mga 3 weeks. video? po siguro. 3 weeks. Opo. Okay. After 3 weeks, ito na, nagkagulo na. Opo. Dahil nakita nagkasa ng baril. Opo. Tapos, pinalo up ka ng polis kung mag-file ka ng kaso. Dahil nga, nagkakaroon ng public uproar. Actually Dahil po, doon may sa mga... pagkasa ng baril. Sorry po. Sinabi mo daw, ayaw mo nang, hindi ka na interesado? Am I correct? May mga tumawag po sa akin. Actually, ang isang tumawag po sa akin si General Torre. Pero that time po kasi, nasa mall kami ng anak ko, naglalaro po sa time. So, hindi ko po nasagot ang tawag niya. So, Brother, mga text, tawag, or what nag-text na po sa akin si General. ka sa police. Oh, nag-text po sa akin si nag-text po sa akin si General Torre. Sige. Gusto niya sana ako kausapin tungkol dun sa video namin ni Ginoong Willie Gonzales. Kaso lang po, that time magulo pang isip ko po kasi ang dami pong tumatawag sa akin na hindi ko naman kilala eh. So nasagot ko po yung text ni General Torre, 8 o'clock na po ng gabi. So sabi ko sa kanya, sir, ayaw ko na mag-comment sa issue na yan. Kasi kako, iniisip ko naman yung safety ng pamilya ko. Tapos na po kami dyan eh. So yun po ang sagot ko kay General Torre po. Sa text niya po. At salamat naman pumunta ka dito dahil ang alam ko rin, ayaw mo daw pumunta. Hindi po. Isa pong ano sa akin yung maimbita po dito para may pa-icor yung side ko po. Salamat. Mr. Chairman, Salamat. isang Yeah. follow-up lang sa huli niyang sinabi. Sir, Opo. yung sinabi mong safety ng pamilya mo, is that just because of yung trauma nung na bunutan ka at nakasa ng baril? Or meron bang incident after na may threat sa pamilya mo? Just for the committee to Wala get the po. perspective. Wala po, Your Honor. So more of the trauma nung nangyaring... Actually po, Your During Honor, and actually po, Your Honor, nang mangyari po yun eh, nanahimik po muna ako eh. Wala akong sinagot na ano eh. Maski nga kay Jeff Capara sa Channel 2, sinabi ko, tapos na kami sa issue na yun eh. So, ang ginawa ko, nang usap ko si Katunying, sabi ko, gusto ko makaharap si Ginoong Willie Gonzales. Kasi titingnan ko po kung mayroon pa po ba ako nararamdaman na trauma, takot o galit sa kanya. Pero nung magharap po kami, wala na po eh. Ano na po sa akin, na patawad ko na talaga siya dun sa ginawa niya sa akin po. Thank you, Your Honor. Maraming salamat. Doon sa police station, were you treated properly ng kapulisan? Wala naman po ako nakita Wala ka mali reklamo po doon? sa ano po eh. Ginawa naman po nila yung trabaho nila. Ginawa Wala nila? hindi naman po ako tinakot doon eh. Maayos po yung tinakot? pagtrato nila. Okay ka? Actually Okay po, ka? kinakausap po nila ako doon. May binibiro nila ako para lang po mawala yung kaba ko.
Yung Pero ganun. yung tagal, di ba? Anong oras nangyari yun? Alas 6? Actually po, nagtagal kami, Your Honor, sa traffic sector kasi nga marami pong inaasikaso yung investigator doon, traffic investigator. So yung alas 6, umabot ka ng alas 2 ng madaling araw, okay lang yun sa'yo? Wala kang reklamo? Wala pong reklamo doon, Your Honor. Wala kang iniisip na itong mga pulis na ito, Ay, pinabayaan wala ka? naman po. Ang sa ginawa naman po nila, trabaho po nila yun eh. Wala po akong magagawa. Okay. Trabaho po nila yun. So, sinunod ko lang naman po kung ano yun. So hindi ka feel threatened doon sa police station, ha? Okay ang pakiramdam mo? Wala po. Wala po akong nakitang mali doon sa pagtrato nila sa akin. Actually nga po, si- kung galit sa akin po yung isang pulis, ba't pa niya ako ayaing kumain? Kasi nga sabi niya, malayo pa papadyakin mo, kain muna tayo, di kayo magkape muna tayo, sabi niya sa akin. So, doon pa, umahinangaan ko pa po doon siya sa ginawa niyang yun eh. Actually, bumilba ko doon sa ginawa niya po sa akin na may malasakit siya sa isang ordinaryong taong katulad ko po. Okay. Pagdating sa arigluhan, walang nag-pressure sa'yo na makipag-ariglo? Wala po. Actually nga po, kung talagang sisingilin po ako ni Ginoong Willie Gonzales doon sa damage, isang araw o 2 araw po, pwede na niya po ako i-text, oh, ito yung babayaran mo sa damage. Wala po eh. So sa akin, So kusang loob mo, nakipag-ariglo ka? Klaruhin isang natin. loob po yun, Your Klaruhin Honor. natin. Kasi inisip ko, wala naman pong mawawala sa pagkatao ko kung magpapatawad ako doon sa taong nagkasala sa akin. Nobody influence you, nobody Wala po, pressured Your you. Honor. Wala po. Ikaw lang talaga. Wala Nag-open po. up na gusto mo makipag-ariglo. Wala po, Your Honor. Wala pong pumilit So, sa akin. kung gusto mo makipag-ariglo, anong pakiramdam mo? Para bang may kasalanan ka rin sa Hindi, insidente na yun? nakipag-areglo ako sa kanya, Your Honor, kasi ayaw ko po ng gulo eh. Mahirap po yung Hindi, papasok. aside sa Apa, ayaw mo sige. ng gulo, ha? Ayaw mo ng gulo. Apa, Klaruhin natin. apa, sige po. Walang problema doon kung ayaw mo ng gulo. Ikaw ba deep inside your heart, alam mo bang may kasalanan ka sa insidente na yon na humantong sa pagkasa ng baril? Siguro po yung Ayaw pagkakamali. ko na, sinampalok ka sa ulo. Oh, hindi Diba? naman po ako nasaktan. Tapos kinasahan. Oh, Opo. yun lang. Sorry po. Do you honestly feel na wala ka talagang kasalanan sa pangyaring yon? Ang isang pagkakamali ko lang doon siguro, Your Honor, yun talaga ko yung pagtapik ko po sa kotse niya na doon nagsimula lahat po siguro. So, may guilt feeling ka doon sa pagtapik mo sa Opo, kotse kasi niya. kung hindi ko po ginawa siguro yun, hindi kami hahantong sa ganung senaryo po siguro. Okay. Thank you. Now, Mr. Chairman, Yes, sorry right, hindi right. ayoko lang pakawalan 'yon, Mr. Banjo. Kasi sinabi mo 'di ba, kung hindi mo naman tinapik, dalawa lang mangyayari sa iyo. Opo. Masasagasaan ka o masasagasaan mo yung mga tao, 'di ba? Opo, yung pasahero. Oh, so hindi mo kasalanan 'yon. Kumbaga self-defense self-preservation 'yon eh, na pag hindi mo tinapik, 'di ba? Iba yung nang inis ka lang na tinapik mo siya kasi nga nagagalit ka sa kanya, yung how do I put it, taking the law into your own hands. Galit ka sa kanya because he violated the law, therefore tinapik mo siya. Iba yon dun sa survival mo kasi. Of course, he didn't know that during that time. But just for the record, Mr. Chair, kasi nga, I don't want it to appear na survival mo na nga eh. 'Di ba? Kasi maraming siklista nanonood ngayon na kailangan matuto din ang mga drivers at ang publiko. Actually no? po, Your Honor, first time ko pong ginawa yun sa buong buhay ko ang magtapik ng kotse. Hindi, napasok lang po talaga siya doon sa bike lane, nagawa ko lang po talaga yun. Dahil wala na po akong choice that time eh. Kahit sino po sa atin, pag nalagay sa ganung sitwasyon, gagawin po yung gagawin ko. tsaka, alam mo, Mr. Alan Banjula, yung presensya mo ngayon dito sa hearing na ito, you are not only representing yourself, you are representing the whole biking community na nakatikim ng pambubuli ng mga four wheels na sasakyan. Yan ang isipin mo, ha? You are not fighting for yourself. Okay na kayo eh, nagkaarigluhan na kayo eh. Okay na yun, wala na problema. Pero, alam mo ba, kung ilang biker sa buong Pilipinas ngayon na mas grabe pang nangyari sa'yo, hindi lang kinasahan ng baril, pinutukan pa ng baril. Actually, marami Ha? po akong nakita, Your Honor. Marami yan. Kaya nga, nagpasalamat ako, tandito ka, Opo. para itong lahat ito, maayos natin, para, hindi lang ito para sa'yo. Magpakatulungan mo rin kapwa mo, Siguro, tao ka. Opo, siguro masasabi ko lang dyan, Your Honor, lagyan nila ng pangil na batas yung bike lane. Dapat irespeto po nila. Salamat. Yun lang po. Salamat sa yung suggestion. Kasi kung meron po talagang nire-respeto yung bike lane, wala pong papasok dun eh. Ito, tanungin kita, Apo. may nakita ako sa interview ni Mr. Willie Gonzales
na minumura mo daw siya. Kaya uminit ang ulo niya. Namura mo ba siya? Saksi po ang Diyos, Your Honor. Hindi ko po siya namura talaga. Tapos ganito, Opo. ginano mo pa daw siya. Hindi ko po ginawa yun, Your Honor. Ba't ko naman Hindi po mo ginawa. gagawin sa kanya? Kasi nga nakita ko na po siya, may edad na po eh. Tapos sininyasan mo pa daw siya na habol ka kung gusto mo. Parang ganun. Kung gusto ko po, Inahamon mo siya na habulin mo siya. kung gusto ko po siya, kung may nagawa pong kasalanan sa kanya, Your Honor, at tatakasan ko siya, doon pa lang po sa Welcome Rotonda, pwede ko na po siya iwan. Iikot lang po ako doon, may harang na bari, pagtawid ko sa kabila, hindi niya na po ako mahabol. No? So, sa tingin mo, anong aksyon mo na nakaprovoke kay Mr. Willie Gonzales? Bakit kanya hinabol hanggang sa sinide-sweep kanya para mapahinto ka, para Siguro- mapanagot ka sa iyong kasalanan? Anong kasalanan mo? Siguro po, Your Honor, yun lang po talagang pinakakasalanan ko, yung matapik ko yung ano niya. Siguro na po, ng time na yun, baka wala po siya sa mood. Sa akin lang po talaga na ano yung galit niya siguro, nang natapik ko yung kotse niya. Hindi. Wala ka pakialam sa mood niya. Pakialaman mong safety mo, yung sarili mo. You do not just, huwag mong i-justify yung action niya. Opo, You opo. justify your own action. Yun lang po siguro nagawa ko, Your Honor, yung pagpasok niya sa bike lane na natapik ko yung kotse niya. O yun lang, ang tingin mong Yun po kasalanan siguro mo. nag-provoke sa kanya. So walang murahan, walang finggiran, Wala po. walang hamunan. Basta humantong na lang sa batukan at kasahan ng baril. Yun lang. Yun na po, Your Honor, siguro ang nakikita kong dahilan. Yung pagtapik. Opo, Kaya kahinabol niya. opo. Other than that, hindi ka niya ipupurso, sigurado. Wala po, yun na po nakikita kong dahilan, Your Honor. At you think kasalanan mo yun, yung pagtapik ng kotse niya? Siguro, Hindi, siguro. From your perspective as a biker, nandoon ka sa bike lane at gusto mo mag-survive para hindi ka malaglag, opo, opo. hindi ka maipit, tinapik mong kotse niya na, uy, andito ako, Opo, bike lane naman ito. Opo. Kasalanan mo ba yon? Kasalanan niya po. Ha? Kasalanan niya po. Kasalanan niya. Kasi pumasok siya sa bike lane po. So, ganon. Opo. So, from, ang tingin mo, sa tingin niya, kasalanan mo yung pagtapik ng kotse niya. Opo. Okay. Thank you. Any more Salamat, questions, Your Senator JB, before we switch to Mr. Gonzales? Banjola? Yes, Siguro, sir. Mr. Badjola, no? Yes, sir. Yes, sir. Una, papasalamat din sa iyo pagpunta rito, gaya ng Opo, binanggit ni Senator De La Rosa. Ikaw ang kumakatawan sa maraming siklista. Napakahirap kasi, lalo na yung mga bike to work, no? Yung mga nagmumotor papuntang trabaho, iba yung pagod, iba yung hirap, lalo kayo, pauwi ka na nun. No? In fact, Mr. Chen, nagkaroon din ako, ilang beses na rin nagkaroon ng ganyang incidents. No? Minsan, armored car pa yung gumit-git sa akin. Talaga hinabol pa ako para ng inis. No? Kasi covered naman nun, pandemic pa nun. So, nangyayari yan sa pang-araw-araw na buhay natin mga siklista. Kaya nga iba eh. Ang hindi lang siguro naintindihan ibang motorista, yung mga nasa kotse, Mr. Chair, yung mga siklista, very unstable yan. No? Walang protection yan. No? Lalo na pag may cleats, ang hirap tanggalin. No? Hindi ka agad makaka-disengage ka agad. Ang motor at kahit papano, mas may weight kung ikukumpara sa bisikleta. So, Mr. Banjola, so ikaw talaga nagbibisikleta ka papunta sa trabaho for 10 years na. Actually, Your Honor, part ng ano po yung training ko yung pagbibisikleta eh. Kasi isa po akong ultra runner. Trail runner po. Kaya pag hindi pa ako tumatakbo sa umaga, yung bike po ang ginagawa kong ensayo. Papasok sa trabaho. Sa Opo, trabaho, opo. galing ka sa trabaho nun. Opo, opo. So, nung umuwi ka nung araw, yung insidenteng yun, galing ka sa trabaho. Galing pa ako sa trabaho. So, pagod ka, siyempre, medyo Opo. pagod ka na nun, pauwi ka na eh. Tama? Opo. So, yun yung mga Mr. Chair, yung hindi, dapat yun yung hindi naiintindihan minsan ng motorista, lalo yung mga bike to work, ride to work, yung pagod, no? Lalo mga courier Actually, riders. galing pa po ako ng Makati nun, Your Kaya nga. Honor. Tumaid pa ako ng Tapos EDSA. Caloocan, Opo. Tama. Maynila po muna, tapos Caloocan. Maynila. Oo. Opo. So, doon sa 10 taon na ikaw ay nagbabike to work, first time na nangyari itong gantong incident. Pero araw-araw, may mga nangyayari sa lansangan eh, no? Na Opo, opo. talagang may nakaparada, may tatawid,
Opo, may Your Honor. gigit-gitis yung motor. Minsan po ginagawang Minsan, paradahan ng jeep. Nakakalungkot kasi, Mr. Chair, pareho tayong rider, pareho tayong nagbibisikleta. Minsan, may mga motor din na nanggigit-git din sa mga nagbibisikleta. Meron din kotse. Tama? Yan ang Opo, opo. araw-araw nangyayari. Pero dati po, pinagpapasensyahan mo na lang siguro yun dahil araw-araw naman nangyayari yan. Opo, hindi ko na po pinapansin, Your Honor, kasi yung iba naman siguro nagmamadali dahil papasok din. Tama. So, hanggat Tama. hindi naman po ako natitreaten doon sa linya, hinayaan ko na po yun. Tama Kaso naman. lang, marami po talagang pasaway sa kalsada. Maski, hindi naman po sa pag-ano, pero may mga siklista din pong pasaway, lumalabas ng bike lane. Totoo naman po yun Opo. dahil nakikita ko O, rin pero yung minsan araw-araw. po, yung mga tulad ng jeep, ng bus, pinapasok po nila yung bike lane, ginagawang Tsaka paradahan. ginigit-git ka. Opo. Ako po, ilang Marami beses yan na po ako nakat ng jeep sa Commonwealth. Pero dati, hindi pinapalagpas mo lang kasi araw-araw nangyayari yun eh. Kasi kumbaga, Oh, kasama yan sa pang-araw-araw na buhay ng siklista, lalo na sa urban area. Opo. Yung mga ganon. Ngayon lang talaga, Ngayon, nagkataon siguro. Nagkataon lang po siguro na si Ginong Gonzales yung nakasabay ko sa kalsada po siguro. Linggo ba ito nangyari? O may o weekday? Parang, Weekdays po yun. weekday, so Pero, talagang galing sa kasi trabaho. kung Sunday, medyo wala po masyadong sa... Tanong ko lang po si Chair siguro doon sa treatment sa iyo sa dalawang police station, no? Una Apo, sa Galas, tapos nilipat ka ng Kamuning sa traffic, tapos bumalik pa kayo ng Galas, tama ba? Hindi po, doon muna sa welcome po, tapos sa traffic sector, tapos sa Galas Station po. From 6 p.m., yung insidente nangyari, nakauwi ka alas 2 na, tama ba yung pag-alis mo? Past 1 na po yun, Your Honor, Past kasi 1. pinadyak ko pa po hanggang pauwi po eh. Bakit ganun katagal? Actually, natagalan po kami dun sa... Kasi napakasimple nung ano po eh, kaso eh. maraming nirespondihan po siguro si Ginoong Sir Rasay na mga traffic incident kaya matagal po na dumating dun sa lugar. Tapos pagdating po dun sa traffic sector, marami pong incident nga po ng mga banggaan. So napila po kami yung papel namin dun sa sa investigador po, traffic investigator. Ang So, dami pong ginawa. Babalik ako ulit tanong kanina ni Senator Cayetano at saka ni Chairman De La Rosa. Opo, sige. Hindi mo naman naramdaman na ikaw ay tinrato ng hindi maayos na mga ating kapulisan? Wala pa akong naramdaman na pag mali po sa ginawa. Actually, tama naman po yung ginawa nila eh. Wala Gusto pa lang akong natin nakikita masigurado po. kasi yan ang lumalabas na akala parang nagkaariglohan. No? Yun yung parang Wala pong lumalabas. pumilit sa akin doon. Kaklaruhin ko po, walang pumilit sa akin po doon sa Galas Station na ako po, kusang loob ko pong ginawa yun. Yung pagbigay na bayaran yung damages. Opo, sabi ko, responsibilidad kung yun ang inaano ni Ginong Gonzales. Yung gastos, Siya ba ang humingi sa iyo noon o ikaw nagkusa ako na po lang? nag-offer. Nagkusa. Kasi nga, sabi ko, walang mawawala sa akin kung magpapakumbaba ako eh. Tao lang naman po ako. Sabi ko, ayusin natin hanggat kayang ayusin. Yung kay General Torre, bakit po siya tumawag sa inyo at bakit alam niya po yung number? Ano po ang... Ang nag-iwan po Tanong kasi ako ng number dun sa police station po. So ang gusto, kaya po siguro tumawag sa akin si General Torre para itanong po yung tungkol dun sa video. Ayun nga lang po, hindi ko siya nasagot nung time na yun. Kasi nga, Nagkausap din kayo ni General Torre? hindi po eh. Ay, hindi na kayo Text lang nagkausap? po. Text lang. Text lang po kami. Yan, Tungkol yan. sa incident. Opo, yun lang po. Sige po, Mr. Chair. Thank you. Meron po sa iba Thank naman. you, Senator JB. Thank you, Mr. Alan Banjula, for your cooperation. Ha? Maraming salamat po. Pasensya ka na, Your Honor. minsan, baka feeling mo, ikaw ang suspect dito. Ha? Hindi Hindi. po, Your Honor. Maraming salamat. Iinan ko lang yung mga tanong para magandang sagot mo. Ha? Maraming salamat po, Your Honor. Pasensya ka na kung madiin yung tanong ko. Hindi, okay lang po, Your Honor. Thank you. Thank you. Maraming salamat. We proceed to Mr. Willie Gonzales. We want to hear your version of the incident from nagsimula hanggang natapos. You have Okay the po. floor. Ilapit Your mo yung Honor. kwan mo, yung Yes, Your Honor. Galing Okay. po ako ng trabaho. Almost 2 years na po akong bumabagtas to sa Espanya, pauwi sa bahay ko po. Baga approaching po ng UDMC o Welcome Rotonda, yung bike lane po, minsan natatapakan po ng 2 gulong sa right side ng mga kotse. Dahil pag ganun po kami ng E. Rodriguez eh. Pumreno po yung nasa harap ko, pumreno din po ako. Maya-maya gumalabog po yung kotse ko. Pagkalabog po ng kotse ko, tinignan ko sa salamin kung ano yung nakabangga sa akin. Hinandbrake ko, binuksan ko yung kotse ko po, bumaba ako. Pagtayo ko sa kotse ko, Your Honor,
nakita ko, bisikleta. Sabi niya, minura niya ho ako ng PI eh. Sabi niya, PI, gago ka. Bigla kang pupreno, kung hindi ka ba naman huminto ng bigla, hindi kita mababangga. Sandali nagsabi ka daw sa kanya ng putang ina? Wala po akong sinabi. Ha? Wala po, Your Honor. Wala. Ba kung mayroon man pong bumangga sa kotse ni Ginong Gonzales, malamang po hindi ako yun.